O eto naman, para kay Kuya Bong at kay Kuya Jong, mula kay Chad ng Manila Feed. Ang sabi niya, can you share some funny moments behind the scenes sa shoot and give us a teaser na mga dapat abangan ng viewers regarding the transformations? Hi Chad, thank you sa sagot. Wow, sagutin mo. Thank you, Chad. Hindi, una sa lahat. Kung nakita nyo kanina, meron na kaming transformation ni Jong. At hindi lang natapos doon, meron pa rin kaming transformation ni Gus Jong na pwede namin maiambag dito sa Your Face Sounds Familiar. Tapos, siguro idagdag na rin natin yung kulitan. Kumbaga, ang nahirapan nga daw yung editor nung Your Face Sounds Familiar kasi sobrang haba. Parang ayaw niya i-cut yung mga masasayang nangyayari behind the scenes, tsaka mismo during the takes. So parang, kumbaga dapat yun, kung merong ipaparto mo pa yun, eh gagawin. Kasi sobrang, kaya nga, totoo ang management. Actually, talagang pinagmamalaki ng management. Itong Your Face Sounds Familiar, sa pagbabalik niya, nakaabang-abang talaga dahil sobrang talented nitong 8 na to. Yes. Hindi, kasama ka doon sa 8. Wala lang si Akira, pero, kasi, ilan kayo ngayon? 7. Kasi as one nga pala. O sige, 9 na. Hindi, kayo lahat. Kumbaga, papaproud ka eh. Kumbaga, titingnan natin, hindi pa kasi feeling ko sabihin, ba't siya nandun? Ba't siya nandito? Meron po silang galing, kaya ba't po sila nandiyan 8 o 9 sila? Kasi napaka-talented po nila lahat. At kami ni Quiz Jong, ito rin po yung silbi namin. Kaya po nandito kami sa Your Face Sounds Familiar. Tsaka gusto lang namin sabihin sa mga ka-familiars na pag napanood nyo itong Your Face Sounds Familiar, bukod sa mamamangha kayo sa talent nitong mga celebrity performers, walang humpay din sa kalatawanan. Walang humpay din sa kalatawanan. So, sayang dahil napakahaba nung tinake namin pero kailangan putulin para sumakto sa oras pero busog na busog sa kalatawanan. Ultimo pati mga jury talagang nagpa-participate. Yun, no. At saka abangan nyo, kasi syempre ang Your Face Sounds Familiar, hindi pwedeng basta papasok ka na lang. Merong rite of passage na ginawa itong si Kuya Bong at si Kuya Jong. At abangan nyo ang kauna-unahan nilang transformation aside from dun sa Lady Gaga at Bruno Mars na ginawa ninyo. Meron pa kaming gagawin, so abangan nyo yan. Abangan nyo, ginaya ko po si Jong. Nagbaliktad kayo. Baliktad kami. Nung nakaraan, kinaya na kita. Thank you so much po kay Sir Chad. Pero meron pa siyang katanungan para sa lahat naman ng ating mga celebrity performers. Ang chika niya, among all of the transformations you've done so far, can you give us a glimpse ng experience o ano yung dapat abangan? Si Jarlo. Siyempre yung kasiyahan namin sa episodes, yun definitely kailangan po abangan. Pero sa transformation, individual ba dapat? Kasi nyo sa akin. Mga personal experiences, mga may kinatakutan ka ba sa iyong ginawa? Siguro yung pinaka-kaabang-abang po is pag nilagyan na kami nung prosthetic. Kasi talagang nag-transform kami. And bilang ako po yung pinaka-veterano sa aming lahat. Joke lang po. Dahil sobrang bago po ako, talagang lahat po nung experience ko from start to end ng taping, talagang siya sa akin, napaka-exciting. Yan. Pero yung prosthetic talaga yung pinaka-I think kailangan nyo abangan. Saka naaalala ko yung itsura ni Jarlo habang nilalagyan siya nung kanyang bald cap. Nasasaktan ka. Yes. So, diba? Hila dito. Tiis para sa kompetisyon. Yes, of course. Si Jason. Ako agree, yung talaga, yung transformation talaga, kailangan abangan ng mga tao kasi yung mga ibinigay sa amin ng mga icons, halo-halo talaga. May mga iba na medyo similar dun sa style namin sa pagkanta, pero may mga iba na talagang opposite. Kasi ibang-iba talaga na challenge talaga kami as mga performers na paano ba namin gagawin tong icon na to? Kasi talagang ibang-iba sa style namin eh. Tapos marami kami iisipin pag nag-perform kami, yung boses kailangan magaya namin. Yung mga movements, kung paano kami gagalaw, kung paano kami paano kami kakanta, paano yung mga nuances namin. Hindi lang kasi siya basta gaya lang ng boses eh. Talagang i-imbibe talaga namin. Emulate talaga yung yung icon. So yun ang kailangan talaga nilang abangan. Very, very exciting. Kahit kami mismo, na-excite kami kung paano matatransform yung mga kasama namin. Sino ka next week? Tapos pag nakita namin, ito talagang ibang-iba. Talagang nagugulat kami pag nakita namin yung final transformation. At speaking of gulat, trending tayo, number 9! Sa Twitter sa dating ex. Thank you so much! Hashtag nyo
Hashtag YFSF MediaCon. Ayan. Si Kuya Pepe, ano yung mga pwede mong itis na medyo nahirapan ka or experience mo na naka-happy ka? Hindi naman masyadong nahirapan. Pero, for example, yung sa prosthetics, magaling kasi yung mga nilalagay na peking buhok, kunwari, pagbigote, balbas. Nilalagyan kami ng mga peking bigote, balbas. As in, first strand talaga. First strand nilalagay sa amin. Tapos minsan nakakatulog ka na dahil nakaka-relax eh. Tapos magigising ka kasi parang may naramdaman kang dumapo sa'yo, kala mo langaw. Tapos magagano ka. Tapos buhok pala, tapos ano siya, nakakain ko yung bigote at balbas. Parang yung ano, ha? Oo, ulitin kasi nakain ko eh. Oo. Tapos para siyang ano, actually totoong buhok siya. Oh, so hindi naman masyadong hassle. Galing saan? Ha? Ay, saan galing yung buhok? Eh di ba yung mga maliliit na buhok na makakapal, alam mo na kung saan galing yun. Hindi sa taas, definitely. Malinis. Hindi sa taas. Malinis, sinapo naman yun. Oo, Sinapo naman yun. malinis. Yun lang yung mga ganun bagay. Pero ang ganda katulad ng sinasabi ni Jason, ang laking tulong na ang gagaling ng prosthetics and makeup team namin. Kasi pagkatapos ng transformation, yung makeup and prosthetics nakapatong na sa amin. Feeling talaga namin kami yung artist na ginagaya namin eh. Oh. Todo na. Yes. Ito naman, ang ating Janiel, ang ating kaisa-isang duo sa kompetisyon. Anong pwede nyo itis para sa mga Janiels? May gusto na lang akong i-share po yung isang sinabi ni sa Coach Noy na ang galing lang kasi pag once nasa stage ka na, pag once made up ka na, like ginaya mo na talaga all the damit, prosthetics, makeup, buhok, parang magic na yung mangyayari na magagaya, parang sasanib na talaga yung icon sa'yo. Tama. Ayun po. So hindi mo din masabi na, oo nga, parang ang galing. Magical. Galing lalo na yung buhok natin, no? Ay, speaking of buhok, abangan nyo yung kay JM sa first niyang gagayahin. First episode. Favorite ko yun. Feeling ko Saksi din ako. favorite din na lang lahat. Favorite nyo. Question lang ako. Yes, JM, sinabi mo pag nagka-prosthetics ka na, para na i-invite pumapasok sa pagkatao mo. Yes. Ganun ba yung lahat? Tama ba? Yes. Ba't si Rupa May? Iba yung dating eh. Natutuwa ako kasi nung pumasok kay Rupa May yung character, pagpasok namin ni Gus Jong, nalagpasan namin siya, hindi namin siya nakilala. Tapos sino ba yung kinakain niya na character? Si Rupa May pala yun. Nadaanan namin talaga eh. Oo, nadapa. Hindi ko nakakalimutan. Dami ko napagdaanan sa first episode. Parang sabi ko, ano ba ito? Extra challenge yata yung nasok ko. Si Rupa May lang ang performer na walang tinamaan. tumangkay sa prosthetic. Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Hindi ko kailangan niya, kamukha ako na. Ayun na, hindi na. Tapos, siya rin yung unang performer, nagreklamo agad pagka. Nadapa ako! Pero professional, tinuloy yung performance. Riot talaga yung banter. Nandun ka, di ba? Andun ako, piping saksi ako, Ate Peachy. Tinuturuan ka pa ni Akira kung paano gawin yung sayaw ng icon mo. Si Akira pala, see you sa October 4. Manonood ka ng concert. Nandiyan yung anak ko, hello Athena. Hi Athena! Nakita ko siya kanina, ayun. Si Mariel, baka may pwede kang itis para sa ating mga ka-familiars dyan. Ang pinapagit ni JM, yun nga po yung parang sumasabi. Tapos, kasi po, di ba kami lang ni JM yung kaisa-isang duo for this season. So, isa sa mga inaabangan ko, yung transformation niya. Kasi, kasi lagi kami pong di ba, pag magpe-perform, laging straight singing, laging maayos, presentable. Pero kasi, the first episode po, pagpasok niya sa dressing room ko, grabe yung tawa ko. Ang haba ng tawa ko, ang lakas-lakas. Tapos sabi niya, ay wow! Sabi niya. Tapos sabi niya, sige, ubusin mo na lahat ng tawa mo para mamaya wala na tayong tawa sa stage. Kasi, kailangan na po namin mag-ibang anyo talaga. So, tawan-tawa ka kay JM? Opo. Yung pieces ko ganyan din, tawan-tawa rin. Nice Oo. Pero may tanong lang ako isa kay Mariel. Bakit blooming ka ngayon? Ay, sus. Kasi po, lalabas na po sa October 4 ang Your Face Sounds Familiar.
Kung may transformation na gusto ka kay JM, ano yun, Maria? Parang favorite ko yung una talaga. Abangan talaga nila. Abangan ninyo pati yung performance, yung banters, lahat ng chika nung first episode, abangan nyo talaga yung Jamie. Oo. Nagulat din ako bilang mga kapatid ninyo. Grabe kayo. Eto naman, next question tayo para kay Dia Mate. Mula kay Jeff Olila Garcia mula sa Jeff Oligar TV. Sabi niya, since you love singing and music is always in your blood, apart from being a beauty title holder, sino-sinong artists ang nag-inspire sa'yo at naging parte ng influence mo sa music? I love this question kasi as a beauty queen, as a Hispano-Americana, not a lot of people know that I started in music. Talaga yun yung first love ko, music. I produce my own songs, I write my own songs, lahat talaga. So, nung nanalo ako, minsan, nagtataka mga tao, sabi nila, ay, musician ka pala, singer ka pala. Oo. So, happy ako na parang, nandito ako sa show nito, na parang, oo, singer talaga ako. Tapos, sa mga inspirations ko ngayon, I'm really focused on pop music. So, talaga yung mga pop girly. So, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Dua Lipa, Sarah Geronimo, of course, diba? And, Britney Spears, yun talaga yung mga influences ko ngayon. And I'm so happy to say that I also have a song with Asia Songbird, Ate Regine Velasquez Alcacid, Ina. Diba? So, ayan, I'm just so happy to be able to bring that here sa show nito, yung experience ko sa music. Ayan. Congratulations, thank you so much po. So marami kami madediscover sa'yo dito sa show na ito. Oo, maiba talaga yung personality ko dito. Para matatransform yung mukha ko, yung pagkatao ko. Ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko ginawa before. So hindi ka demure? Walang beauty queen dito? Hoy, yung first episode, teaser, hindi ako demure. Parang nagulat ako sa sarili ko na kaya kong gawa ng ganong dance mo. Grabe ka. Abangan din nila yung Dia Mate talaga. Congratulations. Thank you so much, Dia. Eto may tanong pa para sa Janiel, si Jeff Oligar TV. Ang sabi niya, medyo mahaba-haba. You two prove everyone how you play music together. And when your talents blend together, it's always music in our ears. Ika nga, masarap sa tenga. Kinikilig pa kami sa lakas ng dating ninyo while performing. So, kumusta ang Janiel off-cam and off-mic? At sobrang ganda ng chemistry ninyo at impact sa amin mga fans ninyo. Gaano katatag ang inyong samahan? Sobrang tatag. Siguro po, lagi din po namin sinasabi na siguro malaking tulong yung parehas kaming Bisaya, parehas kaming may background sa pagka-choir, parehas kaming malakas kumain, parehas, hindi naman? Hindi parehas. Yung madami pong mga similarities, and kung ano po kami sa camera, yun po talaga kami sa ano din off-cam, so ano yun? Wala kami. Sweet din daw ba kayo off-cam, sabi ni Kuya ko? Oo po! Wow! Siyempre po. May gusto kang sabihin. Pero ayun po, wala naman po mga pinagbago. Wala. Ano natin? May asahan. Kiss daw, sabi niya. Ayan tayo. Parang sa mga bata ko. Ayan po. Kiss lang naman eh. Kiss sa ano lang, kiss sa tenga. Sa tenga lang. Sa tenga? Sa kamay na lang. Oo, with respect. Eto na lang. May question ako para sa inyo. Kasi, syempre, kayong dalawa, duo kayo dito sa Your Face Sounds Familiar. Dali nyo nga kami dun sa moment nung tinanong kayo, gusto nyo bang sumali? Paano kayo nag-uusap at nag-agree na, sige, let's do this? Nung sinabi po sa amin na may auditions for YF, na-excite kami, super. Ako, sa akin po, kasi nag-audition din ako for, I'm not sure lang kung anong season, pero nag-audition ako sometime in 2019. And then, hindi po kasi siya natuloy. O baka magkabatch tayo na. Tapos, tapos akala namin, duo-duo din yung kasi yung setup. Kasi dalawa kami. Tapos, nung sinabi na, uy, as one kayo, parang mas na-excite ako, like kami, kasi
parang magiging iba siya. Ibang experience na hindi na siya as Mariel, as JM, parang as ano na siya, as Jamiel. And then, na-excite kami. Wala pang confirmation kung natuloy ba or natanggap pa kami sa audition, pero meron na kami mga iniisip na mga kanta. Paano kaya kung ibigay sa atin tong kantang to or ibato sa atin tong kung pwede bang lalaki or lalaki and lalaki, tapos babae and babae. Tapos ang fun lang nung buong process na nag-planning kami nung mag-audition pa lang hanggang sa nag-audition kami, hanggang sa natanggap kami. And then now na naging officially part of the show na. So ako really grateful na hindi man natuloy yung unang season or yung unang season na sinalihan ko. Now ay kasama si JM. So it's good. It's a really fun and fulfilling thing. Yun. Ayun naman pala, magkasandigan sa lahat ng mga bagay ang Jingle. Thank you so much kay Jeff Oligar TV. Ako may sasabihin lang ako, Asia. Kasi ngayon ko lang nakilala si Jamiel eh. Pasensya na kayo kung lagi namin kayo niloloko Kasi kinikilig lang talaga kami. Lalo na nung the first time ko nga silang makilala sa Your Face Sounds Familiar. Sabi ko, tinanong ko si JM, saan ba kayo? Sa Tawag na Tanghalan. Sinerge ko yung mga una nilang videos. Tapos hanggang sa napanood ko na yung Do It sila. Nung napanood ko yung From This Moment On na Do It nila sa... Nag-trending to eh. Sa Showtime. Tawag na Tanghalan. Kita ko kahit yung mga host. Ang ganda ng mga shots ng kahit yung mga host. Sila Vice, sila Kuis. Kinikilig talaga sila. Tapos kahit ako din eh, may isang part doon. Simpleng-simple lang yung ginawa nila. Yung magkahawak sila, mag-change blocking sila. Isa pupunta sa kaliwa, isa sa kanan. Pero magkahawak pa ng kamay. Tapos magkatalikod. Choreography. Gawin na natin. Mara tayo. Jason. May reenactment. Papunta ka doon, papunta ko dito. Ayan. Ganyan lang. Tapos may linger. Bago bibitaw. Linger! O, diba? Kilig na kilig ako noon. Sabi Iba ang Jamie. Pinagloloko niya yung feelings namin. Hindi, alam mo, magkatuluyan man sila o hindi. Sila man o hindi, believe ako sa kanila kasi they are authentic and legitimate performers. Ang galing nilang gumamit ng emosyon nila. Pwede nga ito mag-lap team sa pelikula eh. Di ba? Maraming manonood. Tapos sila na rin kumanta ng theme song. Sila na rin mag-direct kung gusto nila. Sila na lahat. Kayang-kaya nila yan. Iba ang Jamie, iba ang champions. Alam ko na ako na lang magde-direct. Ano kaya Ako pa nag-direct sa kanila eh, no? Ayun. Thank you so much, Jamie, at sa ating celebrity performers. Meron pa tayong last 2 questions at manggagaling yan kay Miss Franz Sahorda. Ay, si Franz pala to. Franz. May question siya para kay Kuya Jong Hilar. Kasi natanong na kay Prince Joe. Kasi yung tanong supposedly was, ano saan kung nabitin kasi kami sa Your Face mo noon. Di ba, sa stop yun. So, question namin sana is, kung aabot na sa Grand Finals, what would have been kung sana yung na-imagine mo na magiging performance mo? Sino yung nangyari? Oh, wow. Sino ba? Tinanong ko na rin. Oo nga, nabitin ako kasi para kay Sarina, kaya nag-tweet ako. But, siguro ang nakikita ko ron talagang either Queen, si Freddie Mercury, or Michael Jackson ako. Kasi syempre, dancing eh. So, yun talaga yung nakita ko. But, well, hindi ko nga natapos. Kaya sobrang na-touch ako at na medyo ang sarap sa pakiramdam kasi bumalik ulit ang Your Face Sounds Familiar. Bumalik ulit sa akin lahat ng mga performance na ginawa ko. And talagang sabi ko na totoo yung sinasabi nila. Para ka nasa teatro, para ka nagda-drag, yun ang pakiramdam eh. Nakapag pumasok na, nakapag-makeup ka na, nandun na, gagawin mo na yung kung sino yung character na gagawin mo. Yun na yun. Yun na yung pakiramdam talaga. Yeah, happy kami na ikaw yung host kasi bitin talaga kami yung last. 3 or 4 ka lang po na, no? Yes. 4. And for Alexa and Kuya Pepe, ayun, ang question ko is, hindi kita tatanungin about KD at Charlotte. Hindi. KD and Alexa and Kuya Pepe, question ko is kasi,
nabanggit na kasi ni Kuis Jong yung about theater. So, ano yung, kasi kayong dalawa, alam namin nakapag-theater kayo, walang awareness si Kuya Pepe sa Rock of Ages, so, and iba pa. So, ano yung disciplines sa theater na bit-bit nyo dito na ginagawa nyo yung Your Face Sounds Familiar? Ano yung about theater na nabit-bit nyo here sa Your Face? Or nagagamit ninyo? Unang pumasok sa isip ko, Franz, yung paggamit ng stage, pag-maximize ng stage. Na every corner of the stage to interact also with the audience. Kasi for example, sa akin nakakatulong yun pag, syempre may nerves, di ba? Para mabilis kang kumalma, connect ka na kaagad sa tao. Papagugutan mo ng good energy yung nanonood. Kasi ibabalik naman nila yung kaagad eh. Pagka nag-connect ka lang sa kanila, mawawala kaagad yung kaba. Although I must say na bukod sa amin ni Alexa, lahat ng kasama namin contestants trained din somehow sa stage eh. Lalo na itong nasa kanan ko. Oh, yes. Lalo na itong ating duet, yes. Mga champions. King and Queen. Oo, kasi the way, pag napanood nyo sila Jason. Dapat sila na lang maglaban. Oo nga eh. Oo nga, tsaka napanood nyo sila. Grabe yung command ng space. Kahit konti lang yung gawin, alam mo, batak na batak sa stage. Yun. Ikaw, Alexa. Ako naman po siguro yung tulong sa akin ng teatro is, dahil live singing po kami dito eh, walang lip sync. Ang pinakatulong na po sa amin siguro is backing vocals na konti lang. So, and bawal din pong mag-take 2 or umulit. So, if ever I make a mistake, parang sa teatro, tuloy lang. Stay in character, find a way to pick yourself up. Yun po siguro yung training na talagang nakatulong sa akin for this show. Thank you. And last na lang for Jarno. Jarno, hello. Hello, yes, how are you? Since kilala ko siya ng college days. So the question is, ikaw relatively kasi yung hindi pang beginner among this set na to. So my question is, after the show, how do you want people and the audience na maalala ka na sino si Jarno? Congratulations po and... Thank you po, thank you. Siguro po, gusto ko maalala nila ako na somebody who can also perform, kung hindi man kasing galing nila is makakasabay sa mga champions and mga veterans talaga sa stage. Lumalaban, yes. And somebody who... Yes, Jarlong lumalaban, yes, Kuya Pepe. And siguro po... Jarlong may laban. Pwede ng commercial. So yun po, Jarlong lumalaban at Jarlong na willing gawin lahat para mag-grow at maging katulad ng ating mga kasama. Yun. Thank you so much, Miss Fran Sahot. Ito ang ating last question naman para kay Ate Peachy, para sa ito, Miss Rufo Mayquinto, mula sa Manila Bulletin, si Robert Requentina. Ang sabi niya, kinumusta ka na talaga niya, ang sabi niya, welcome back, Rufo May. How are you now? Will you be based in Manila now and focus in your showbiz career? Thank you. Oo, thank you din. Oo naman, focus naman ako kahit mukhang lutang lagi. Kala niyo lang di ako nakapokus, pero alam ko lahat ng mga plano ninyo. Charot. Thank you for asking kung kamusta ako. Okay naman ako. Ito, nakikisama naman sa kanila para masaya kasi alam mo, para rin akong baguhan ngayon eh, di ba? Kahit matagal ng pahinga, kasi ibang henerasyon na sila. Ibang henerasyon eh. So sabi ko, kami lang naman magkakahenerasyon. Di ba? So parang, ang sarap ng bago lahat. Yung gano'n, yung mga kasama ko, pati mga writers namin, mga bagets na lahat. So buti naman nakaabot pa ako na makasama sila. Kaya masaya kami. Yun ang feeling ko na hindi naman perfect, pero pag magkakasama kami, nalilibang ako. Kaya nagiging masaya na. Yun. Kaya naman focus na focus ang ating celebrity performers. Sa pagpapasaya. Grow sa pagpapasaya at sa pagkanta. Tsaka alam nyo kasi, first time ko pong greatest fear ko kasi ang singing eh. Kaya di ba, niloko-loko ko na. Kasi nahiya ako. Nahiya ako noon. Mga to. Galing mo ba? Oo, siya. Kasi nga, nahiya ako. Parang yun ang ginagawa kong way para hindi ako masyadong kabahan. Maggulo-gulo-gulo ganyan. Pero, so ngayon, sabi ko, harapin ko din yun. Gusto ko na rin maging singer. Kaya, kung pakamusin mo ko, gusto kong maging singer. Performer.
total performer. Wow. Yes. Parang walang naniwala. Klase ng kabatch kayo. Hindi, kasi Ano ba yung total mo, yung gasolina? Hindi, kasi ako, sa tagal namin magkakilala, ngayon ko lang nalaman, nahihiya ka pala. Coping mechanism niya yun, kuya ko. Oo, ngayon ko nga nalaman. Totoo. Kaya lang inaral ko lahat. Lalo na nung nasa Amerika ako, pati mga stand-up, pati yun lahat inaral ko. So, sana ma-apply ko sa show na ito. Abangan niyo po. Natatawa ka, Ate Michi. Ako pag inaral ko po siya, pero sana mas maganda pa yung ginawa ko. Na mapanood nyo. Kayo nang bahala, kayo na nang mag-judge. Ayun. Papanoorin natin yan sa October 4 and 5. Yes. Ang Your Face Sounds Familiar na po. Congratulations. At saka isa pa, alam mo kaya yung first episode. Ayan. Pwede tapos. Yung first episode kasi, nagkatawanan na tawa na to. Mahihain yan. Hindi, nahihit. Hindi, naiyak. Hindi naman, naiyak pa lahat ng tao. Yes. Alam mo bakit pala? Kasi Bakit? pala yung last episode ng show, ay yung season ng Your Face, home, ano yun? Parang sa Zoom lang yata nagkikita dyan. Parang hindi mo live. Pandemic. Oo, ayun. Pandemic. So ngayon, nagsama-sama na live na. Kaya parang mas masaya. Iba na Kasi ano. up close personal, hindi yung malalayo sa isa't isa, di ba? So, kaya napakasaya po ng show na ito. So, aabangan ko po ang mga panonood ninyo. Yes. Ito ang rebirth ng Your Face Sounds Familiar. Yeah. Pakaabangan nyo yan. Tapos na tayo sa mga Zoom, sa mga TV lang ang mga dyan. Live na live. Eto na po. Face shield, wala na. Eto na to. Congratulations. And thank you so much po sa ating friends from the press. Sa inyo mga katanungan. Maraming salamat po. Sa inyo